Ito yung nakikita ko sa mga vlog at meron na ako sariling vlog ng asin. Nakakatuwa, sobrang naman na-amaze ako. Now you know kung paano ginagawa ang asin. So isang lata is 150. Kasi kulang kami ng barya. Ma'am, maraming salamat sa bigay. Baka may dagdag pa. Hello guys, good morning. Nandito kami sa Tondol at dadaan kami sa paggawaan ng asin. So tingnan natin. Good morning po kuya. Pwede po kami makitingin kung paano ginagawa yung asin? Ano lang kayo? Ay wow, very welcome kami dito. Guys, ayan, very exciting. Malalaman natin guys kung paano ginagawa ang mga asin. So ito yung mga asin na ginagawa nila dito. Marunong kayo magpangasinan. Ayan o. Ay, sa labat. Ilocano, saan tayo? Ay wow, ito o. Guys, ito yung mga asin. Ayan o. Kuya, pwede bang malaman kung paano siya ginagawa? Tubig po yun lang. Ano yung proseso para malaman natin kung paano ginagawa? So ma'am, basta ano lang gawin ma'am, tapos lagyan mo ng tubig ko, tapos ilalagay dito po ma'am. Ilalagay dito? Opo ma'am. Tapos, pakukuluan siya? Opo ma'am, hanggang matuyo. Pakukulaan yung water hanggang matuyo. Ganun pala ginagawa ang asin. Gano'n katagal? Mga almost 5 hours ma'am. 5 hours ang pakulo. Tapos ang ginagamit ninyong dito, Kahoy po. siga, dito niya isinushoot yung mga kahoy. 5 oras pinapakuluan yung asin. Pag magandang klase na kahoy, 4 na oras lang. So ilan pong kubo tong ginagawa nyo dito? 5 kubo yung nandito lahat. Po ma'am, 5 ano. Kasi ano lang may Dito kayo nakatira kuya? Sila po ma'am, dito naman kami. Dyan kayo nakatira. Oo. So ito po, pagka nakagawa kayo ng asin, ito ay binebenta ninyo sa palengke. Hindi po Hindi, ma'am, may comprador namin. may comprador kami dito. Sila. Meron kumukuha dito. Okay, mga ilang sako po yung nagagawa niya per week? Ay, sa isang linggo ma'am, kung maganda, mga 20 sacks ka. 20 sacks. Anong season po gumagawa yung asin dito? Anong buwan? Mula December, December hanggang Mayo. Mayo kasi yun yung walang masyadong ulan. Oo, pag umulan, matigil kami. Siyempre, takot sa tabang na tubig yan. Tubig. Natin, di ba? Opo. Tignan mo, may bubong kami para hindi maulanan pag umulan. Oo. Ganon. Yung naglagyan may hindi maulanan yan. Opo. Pag naulanan yan, matutunaw. Tara, pasama tayo kay kuya para matanong natin. Guys, kung ano ang itsura kung saan nanggagaling yung tubig. Ayan o. Tingnan natin. Doon, sa may banda doon. Lakad tayo. Pwede po kami lumakad Oh, doon, sige. kuya. Paano ba lang dyan? Pwede po lumusod dito, kuya. Guys, tingnan natin kung saan nanggagaling yung water na ginagawa naman nilang asin. So, dito siya nanggagaling. Ito, oh. And medyo mainit, but it's okay. So, dito nanggagaling yung mga water. Kasi maalat yung tubig, di ba? Galing sa dagat. At bawat row na to, meron siyang number kung saan mapupunta sa kubo na yun. Kasi 1, 2, 3, 4, 5. So, may 5 kubo dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Pero, yun yung napupunta dito. So, parang hindi ka maniniwala. Parang feeling ko, parang putik siya. Pero, dyan ang gagaling yung tubig. Galing dagat. Pinoproseso dito. At meron sila mga tubo diretso doon. Pero kuya, bakit po yung water parang maitim? Ganyan, hindi ma'am, bagong ano yan kasi yan ma'am eh. Bagong anong tawag. Yan ang dahil kung pang ano kasi ma'am, talagang ano yan ma'am. Halo-haloin para ano yung asin yan. Pero hindi siya putik. Butik yan ma'am. Pero yung mga sa ibabaw niya ma'am, mga asin-asin na yan ma'am eh. Ayun ang nanggagaling. Putik siya actually, pero yung ibabaw na nakukuha nila, yan daw yung mga ginagawa nilang asin. So parang hindi ka maniniwala, di ba? Tapos nagiging white siya. Pag kumukulo naman kasi ma'am, yung dumi niya ma'am nandito sa ibabaw.
Okay. So makita nyo naman ang proseso. Imagine nyo guys, kung 5 hours na pinapakuluan, so definitely, magiging malinis na talaga siya. Mafi-filter out, mawawala yung mga Dumi po. bacteria, yung mga dumi, at para maging pure asin talaga siya. Pero galing talaga ma'am sa dagat yung ito na po ma'am, binibilag naman to para tataas yung grado ng asin po. Ano po ibig sabihin ng tataas yung grado ng asin? Yung po ma'am, kung bilag mo, kung diretso ma'am galing sa dagat talagang direkta dito po ma'am, wala kang maano ma'am, kukunti lang ng 2 lata, 1 lata, ganun po ma'am. Kaya ito po ma'am, kaya binibilad to para maging asin po yung ano ma'am, tataas yung grado ma'am. Oo. Doon kasi guys, doon banda, dagat na yan eh. That's the connection of the dagat. Kung saan kami nagaling ng picture ng Tondol. Opo ma'am, doon galing po. Yan yung yan yung dagat. So guys, now you know kung paano ginagawa ang asin. So ako din sobrang na-amaze. Balik tayo dito. Ito po, at talagang ito almost finished na. So nakita nyo naman ganito, o puting-puti na yung asin. Guys, eto na yung mga asin na nagawa nila. Dakutin natin ha. Ito yung mga asin na nagawa nila. Yan. Kita nyo to guys. Salt. Salt talaga siya Malinis pa yung kamay ko kuya. Guys, nakita nyo ba tong asin na to? Asin pala-pala na to. Gusto nyo bumili. So isang lata is 150. So ayan. Bibili kami ng maraming asin. Sabi ng asawa ko, bakit ang dami mong bibili na asin? Sabi ko, di pampasalubong sa mga kapitbahay. Asin, kasi yan ay magagamit talaga. Ayan. Sobrang na-amaze ako kasi inosente tayo sa mga ganitong bagay pagka taga Manila, diba? So ayan, talagang pala-pala na yung asin dito. Doon, ano lang, dakot-dakot lang. Dito, pala-pala talaga ha. Paano? Andito ang pabrika. Ilang dekada na akong gumagamit ng asin pero hindi ko alam kung paano pinoproseso ang asin. Ngayon alam ko na. Ito yung mga abo na after nilang magluto, may mga abo silang nakukuha. So guys, ito yung mga kahoy na ginagamit nila for making the salt. So marami sila rito mga stock ng mga woods, mga trunks ng kahoy, and then dito sila nakatira and they stay here for 5 months. So during that period, dito sila, pero meron sila namang bahay. Meron naman silang tirahan at ang gagawin naman nila, magtatanim sila ng mga gulay para yun naman ang pang-alternate na business nila. Bukod sa mga kahoy, isa to sa mga ginagamit nilang pangsiga. Pinapadry yan. Actually magandang pang apoy yan. Kawayan, ginagamit din nila. So ikot ko kayo guys. Ito yung mga ibang kahoy pa na ginagamit nila. So makita nyo ang dami dyan Over there, daming mga kahoy. Meron sila pang mga storage ng asin dito. Ang daming asin. So talagang magsasawa ka ng asin dito. Ayan puro asin, asin, asin. Wow. As in, bundok na asin ito. May mga pumipick up sa kanila rito ng mga asin. Ito buo-buo na malalaki So this is the asin. Guys, ito ding mga salt na to ang ginagamit for ingredients pag ginagawa yung bagoong isda. Refined salt ang tawag ni ate. 50 na lang. Guys, nagbibilang kami ng coins. Naubos yung coins namin kasi kasi kulang kami ng barya. Pambayad doon sa binili namin dalawang balde na asin at saka isang lata, isang box na bagoong at saka patis, 1,000 lahat. Wala kaming dalang cash. Kaya eto, nag-iipon kami ni Sister Madel. Inubos namin lahat ng mga coins. 70. 30 na lang. Si ate din ang hawak niya parang namamalimos para makabuo lang kami ng Yung mga nanonood. Oo. Bati kayo kuya sa aking vlog. Kaway-kaway kayo dyan. Mga pwedeng magbigay dito ng mga barya na Pagka gusto niya rin interested kayo na makita kung paano ginagawa yung asin, punta kayo ng Tondol. Dito sa may lampas lang, papasok ng Tondol, makita niyo yung Marshmallow Road. Alam niyo kung bakit tinawag na Marshmallow Road? Kasi yung both sides
May color yan ng mga pastel color each block of the cement. Kaya sabi namin, bakit marshmallow? So, dahil we realize, andito makita nyo yung mga kubo-kubo. On the left side, sila yung pagawaan ng mga asin. Ayan o. Ano, kompleto na? 90. 100. Nakabuo na kami ate, 100. Oh, ito, kompleto na. Sa susunod dollar. Oo, dollar na. Kaya lang, Pilipino na rin to. 15 years na yan nakatira dito. Picture tayo, ate. Dali, sama na. Yung babayaran mo. Kaway kayo, kaway. Yay! Sila po yung mga gumagawa ng asin dito. Thank you so much for welcoming us here. Meron kaming something for you na prepare. At sabi nyo 5 yung kubo, kaya 5 din yung prepare namin. Hindi rin namin alam. Thank you po, ma'am. Na ayan o. Tigi-isa po kayong family 5. O, ayan. Thank you. Ito po o. Ayan, ate, sino pa? Itong kailan. Sino pa po? Kuya. Ma'am, maraming salamat sa bigay. Baka may dagdag pa. Kaya marami pong salamat sa pag-welcome sa amin dito. Guys, ayun, napakababait nila rito. At kung nagustuhan ninyo, Mga taga-Pangasinan. mga taga-Pangasinan. Yes. So, kung nag-enjoy kayo dito sa aking vlog kung paano ginagawa yung asin, don't forget to like, share, and subscribe. Punta na kayo dito sa Tondol. Madali lang siyang mahanap. Makita nyo on the left side yung mga kubo. Ang cute na mga kubo. Dito ginagawa ang mga asin. So guys, thank you for watching. That's all for now. God bless everyone. Always choose to be happy and be a better person every day. See you again on my next vlog. Maraming salamat din po, ma'am. Dahil Thank you po. naman dito sa amin. Baka sakaling Thank you po. Thank you. Thank you, kuya. Thank you, kuya. Thank you. Okay lang po yan. Walang problema. Hindi po tayo Thank you. Thank you po, ate. Thank you so much. Sige po. Bye-bye. God bless po. Bye. Ingat po, ma'am. Sabihin. Salamat. Okay, guys. We're going to our next destination, which is the Osmeña Point. So, ito na yung mga nabili namin. So, ito yung mga kubo-kubo. Ang cute tignan. Ganda ng kanilang mga kubo. Very native. At ang dami nilang mga logs dyan.